Pinahamak mo kami. Anong ipinahamak? Naghahandusay ng matanda. Wala na siyang laban. Bakit hindi niyo pa siya kainin? Ang katawan niya, lapain niyo na, patayin niyo na siya! Bakit nakatitig kayo sa akin ng ganyan? May pangontra ang matanda sa katawan niya. Kaya ikaw ang kakainin namin. Hindi maaari! Wala niya sa usapan natin! Hindi kayo makakalapit! Ang fire extinguisher! Gaga! Wala kayong makita dahil isinara ang ilaw. Hanapin niyo ang babae! Siya ang kakainin natin. Hanapin siya! Punong-puno ng galit at inggit ang puso niya. Siya ang masarap na putay ngayong gabi. Hanapin siya! Ang laki po pala ng bahay nila, no? Pero parang walang buhay yung hardin sa gilid. Mukhang kailangan po talagang asikasuhin. Oo nga eh. Ay sobrang mahal ni Ma'am Victoria yung hardin na yan. Ay palagi niyan lang alaga yan dati pero simula nung nagkasakit siya wala lang nag-aalaga dyan. Ano po bang sakit niya? Ay, hindi ko nga rin alam. Yung alam ko lang kalahati ng katawan niya ay paralisado na. Dito na kita iiwan ha. Hintayin mo lang si Sir Romulo sa balkonahe. Dito ka dumaan. Mag-isang tinahak ni Maya ang daan papunta sa balkonahe na itinuro ni Berto. Pinagmasdan niya yung paligid. Walang buhay yung kabuuan ng mansyon. Maraming halamang nalalanta sa paso at mukhang hindi man lang nadidiligan. May nakita rin siyang kumpul ng lupa sa gilid na ikinabuntong hininga niya. Pagtungo niya roon sa balkonahe na itinuro ni Berto, nakita niya ang isang lalaking kung hindi siya nagkakamali ay lagpas 40 na yung edad. Nagbabasa ito ng dyaryo, pero nang maramdaman ito yung yapak niya, tsaka lang ito nag-angat ng tingin. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin. Ikaw ba si Maya? Yung bagong hardinera? Opo, kararating ko lang po. Mabuti naman. Sige na, umupo ka na. Kumusta ang pagpunta mo rito? Wala ka bang nakasalubong na kakaiba? Kakaiba po? Wala naman po. Maliban lang po dun sa balita siguro tungkol sa aswang. Kalat na kalat po sa bayan eh. Pero wala naman po ako nakitang kakaiba. Mabuti naman. Alam mo, mahal na mahal ng asawa ko yung hardin na yan. Kaya gusto ko talagang kunin. Yung marunong talaga sa ganyan. Nakikita mo yan? Ayan. Gusto ko bumalik sa dati yung sigla niyan. Opo, sir. Sisiguraduhin ko po yan. Sige. Pero bago yan, kailangan mo munang makilala si Victoria. Siya yung magsasabi sa'yo kung ano yung gusto niyang mangyari sa mga halaman niya. Sa loob ng silid ni Victoria, nandoon siya, nakahiga habang kasama si Angel na naglilinis sa mga gamit sa side table. Biglang bumukas yung pinto at pumasok si Romulo kasama si Maya. Agad na tumaas ang kilay ni Angel nang makita yung kasama ni Romulo, habang si Victoria naman animong nabuhayan nang makita si Maya nung mga oras na yun. Animong may nabuhay na sigla sa dibdib niya nang makita ang bagong hardinera. Habang si Angel naman, taas ang kilay siyang pinagmasdan. May dala itong bayong na naglalaman ng mga gamit. Sa gilid ng bayong, may nakita siyang mga nakasabit na bawang na mas lalo niyang ikinataas ng kilay.
Mahal? Si Maya nga pala. Siya yung bago mong hardinera. Oh, ikaw pala si Maya. Halika, umupo ka. Magandang araw po, ma'am. Ang ganda po ng kwarto nyo. Salamat, iha. Pero mas maganda sana kung ganito rin kaganda yung hardin ko. Ano sa tingin mo? Kaya mo bang baguhin yun ulit? Kaya mo bang buhayin yung mga halaman ko? Opo, ma'am. Ang gaganda po ng mga halaman ninyo. Kailangan lang po talaga nilang alagaan ng mabuti. Nakita ko po yung mga roses nyo sa labas. Buhay pa naman po sila. Kailangan po ng tamang prune. Talaga ba? Alam mo yung pruning? Saan ka natuto ng mga yan? Sa probinsya po, ma'am. Nag-aalaga po ako ng maraming halaman doon. Doon ko po natutunan kung paano po makipag-usap sa kanila. Tingnan mo, Victoria, oh. Sabi ko sa'yo eh. Magaling to. Ma'am, magpahinga na po muna kayo. Huwag muna kayong gumalaw-galaw dyan. At teka lang po, aayusin ko higaan nyo para... Sandali lang, Angel. Gusto kong makinig kay Maya. Maya, ano bang plano mo sa hardin ko? Ang plano ko po sana, ma'am, simulang ayusin yung lupa. Kailangan po natin ng bagong pataba. At saka, kailangan ko po munang tingnan kung ano yung mga halaman na dapat nandyan at ano yung hindi dapat nandyan. Minsan po kasi, may mga halaman na nakaka-attract ng peste. Tama ka. Sige, ikaw na ang bahala sa mga halaman ko. Sa'yo ko na ipinagkakatiwala yan. Kalaunan ay nagsimula ng trabahuin ni Maya yung maliit na hardin ni Victoria. Noong una, medyo nahirapan siya sa mga ligaw na damo at sa maraming insektong naninirahan sa mga halaman. Pero dahil sa sipag at tiyaga, sa tagal niya na ring nilinis iyon, di kalaunan ay lumiwanag na rin yung dating hardin na parang kailan lang ay walang buhay at madilim. Pagsapit ng gabi, naisipan ni Romulo at ni Victoria na pagmasdan sa malayo yung tahimik na hardin. Dati ay madilim at malamok sa parting iyon, pero simula ng trinabaho ni Maya, naging maaliwalas na iyong hardin na yun. Mahal, oh. Tingnan mo yung mga halaman. Parang mas bumuhay nung naayos na kanina. Mas malinis na siyang tingnan, no? Oo nga, parang ang bumalik na ulit yung sigla ko. Ang galing niya sa halaman. Oo nga eh. Pansin ko rin. Mukha nga ring sumaya ka nung dumating si Maya. Masaya ako kasi maaliwalas na yung hardin ko. At saka, magaling naman talaga siya. Maliban doon, masaya rin ako ngayon. Kasi ang tagal na nating hindi nag-uusap ng ganito, Romulo. Oo nga, mahal. Parang bumalik tayo sa dati. Mula sa malayo, nakatanaw sa dalawa mula sa bintana si Angel na ngayon ay galit na galit sa nasasaksihan. Ngayon na lang uli lumabas ng ganung oras ang dalawa. Mas lalo na nung mga oras na yun, ilang ulit nang nakitang nag-uusap yung mag-asawa ng ganung klase. Taliwa sa pangako ni Romulo na gagawa siya ng paraan para iwanan si Victoria. Nangako siya rito na makikipaghiwalay siya, pero bakit ganun ang nangyayari? Pinaglololoko na lang ba siya ni Romulo o pinapaasa lang ba? Yun ay mga tanong sa isipan ni Angel. Hindi sila pwede magkabalikan. Hindi ako makakapayag. Malamig ang simoy ng hangin at animoy tahimik pa yung paligid ng mga sandaling iyon na pumasok si Romulo sa kusina. 5:00 pa lang ng umaga at balak niya sanang maganda ng isang tasang mainit at matapang na kape. Sa simula, mag-isa lang siya pero hindi rin nagtagal. Bumukas yung pinto at pumasok sa loob si Maya. May dala-dala itong mga gamit katulad ng maliit na pala, gunting at guwantes. Naganda na rin siyang ayusin at pagandahin
yung mga halaman sa hardin. Magandang umaga po, sir. Ang aga po yata ninyong nagising. Oo, hindi ako makatulog eh. Ang daming tumatakbo sa isip ko tungkol kay Victoria. Kumusta po siya? Mas masaya siya simula nang dumating ka. Parang nagkaroon ulit ng sigla. Napansin mo ba? Sa tuwing nakikita niya yung hardin, kahit sa bintana lang, parang gumagaan yung pakiramdam niya. Halata nga po. Maalala ko. Sir, gusto ko po sanang humingi ng pabor sa inyo. Ano yun, Maya? Gusto ko po sanang palagyan ng mas maraming security lights yung hardin. Lalo na po yung bandang likod. Parang medyo madilim po kasi. Security lights? Bakit? Natatakot ka ba sa mga balita tungkol sa aswang? Medyo po, sir. At saka, alam niyo naman po, mag-isa lang po ako sa hardin eh. Mas maganda na po yung handa. Sabi po kasi ng mga tao sa labas, kapag gabi daw po, mas delikado daw. Sige, ako na ang bahala. Palalagyan ko mamayang hapon. Good morning, sir. Ah, Maya. Ang aga mo naman. Anong ginagawa mo rito? Mag-uumpisa na ako magtrabaho sa hardin. Kailangan ko nang ayusin yung mga lupa. Wow, ang sipag naman. Dahan-dahan sa pag-aayos ha. Baka masira yung mga halaman ni ma'am. Opo, mag-iingat ako. Maalam naman po ako sa mga halaman. O sige, sabi mo eh. Sige na, Angel. Magkape ka na. Maya, mag-ingat ka ha. Grabe yung hardinerang yan ha. Masyadong madaldal. Mukha namang magaling si Maya eh. Maganda yung epekto niya kay Victoria. Oo nga, pero mas maganda kung ako na lang yung kasama mo. Dito ka na lang. Mas kailangan mo ko kaysa sa asawa mo na yan. Hindi ko pwedeng iwan si Victoria. Aakyat na ako sa taas. Ipaghanda mo na ng almusal si Victoria. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Angel bago umismid. Ang nakatalikod na si Romulo. Hindi niya lubos akalain na babalik si Romulo sa asawa niya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Sa kabilang banda, nagsimula ng magukay si Maya sa lupa sa sulok ng hardin. Napansin niyang may parte ng hardin na masyadong masikip at maraming damo. Nakita niya ang isang maliit na bahagi ng lupa na mukhang bagong hukay. Sa parte na yun kung saan niya nakita yung bagong hukay na lupa, may nakita siyang nakatanim na halaman doon na animong noon lang niya nakita sa tanang buhay niya. Teka, ano tong mga to? Parang ngayon ko lang nakita tong mga to ah. Parang hindi maganda yung amoy niya. Hindi to halaman na pang dekorasyon eh. Parang lamang lupa yata to. Ano yan? Binubulungan mo ba yung halaman ha? Kasi bored ka. Angel, bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan. Wala to. Tinitingnan ko lang tong halaman na to. Parang hindi to nakakabuti sa lupa eh. Aalisin ko na. Wag! Wag mong aalisin yan. Bakit po? Yan yung paboritong halaman ni ma'am. Binigay sa kanya ng lola niya yan. Hindi pwedeng galawin yan. Pero parang hindi naman to ordinaryong halaman. Mukhang hindi to tinanim. Parang nakaka-attract lang ng peste. Basta! Wag mong aalisin yan. Nakikita mo? Masyadong malaki ang hinukay mo. Masisira yung mga halaman. Sige, hindi ko na muna gagalawin. Ano ba kasi yung halaman na yan? Alam mo ba kung ano yan? Yan yung ang tawag dyan eh, midnight bloom. Oo, midnight bloom. Mabango yan paggabi. Sige na,
Magtrabaho ka na. Huwag mo nang pansinin yan. Midnight Bloom. Parang hindi ko pa yata narinig yun ah. Pero, parang pamilyar yung amoy nito. Parang may connection sa mga kwento sa probinsya. Mataas na yung sigat ng araw ng mga sandaling makarating si Angel. Sa pinuntahan niya, mula sa malayo'y nakatayo roon ang isang maliit na lumang kubo na mukhang nababalutan ng misteryo. Dito nagtungo si Angel para makipag-usap sa isang manggagamot na may kakayahang magsagawa ng mga kilalang masasamang orasyon habang nakaupo siya sa isang upuan na lumalangitlit sa bigat. Kuya Ben, kailangan ko na po talaga ng tulong niyo. Hindi na gumagana yung laso na binigay mo. Hindi man lang bumubula yung bibig ni Victoria eh. Kailangan ko na siyang mapatay. Ang mahal mong magbayad, iha. Sino bang gusto mong mawala? Yung asawa po ni Romulo, si Victoria. Bedridden na siya at gusto ko na siyang mamatay. Pero wala akong magawa. Hindi ko alam kung paano siya mamamatay. Ganun ba? Simple lang yan. Sikihor ito, iha. Ang daming naglalakad dito. Hindi mo na kailangang magpakahirap dahil lang doon. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang kailangan mo lang yung ituturo ko sa'yo. Yung halamang binigay ko sa'yo. Itanim mo yon sa tabi ng bahay ninyo. Yung puso ng gabon? Yung nakaka-attract ng aswang? Oo. Yung mga aswang na nakaka-attract sa mga halaman na may ganong klase ng enerhiya. Kapag nakatanim yon sa bakura ninyo, bibisitahin at bibiktimahin na kayo ng aswang. Hindi na si Victoria ang poproblemahin mo. Yung mga aswang na ang gagawa ng trabaho mo. Pero, hindi ba kami madadamay? Hindi ka madadamay kung wala kang masamang balak. Pero dahil masamang balak mo, posibleng madamay ka. Ang kailangan lang nila yung biktima, ang matanda, iha. Ang pinakamadali nilang mabibiktima, lalo na kapag may sakit siya. Walang kalaban-laban yun, at yun yung gusto nila. Siguraduhin mo lang na walang panlaban sa aswang yung mga tao sa bahay na yun. Umalis si Angel sa maliit na kubo ni Ben nang may ngiti sa labi. Pinagmasdan lang siya ni Ben na maglakad palayo bago ito ngumisi sa sarili habang binibilang yung bugos ng pera na ibinigay sa kanya ng dalaga. Hapon na iyon ng mga sandaling maglagay si Maya ng pataba sa lupa. Nakita niyang dumaan si Angel, dala ang isang maliit na bag. Hindi niya mapigilang makadama ng pagtataka nang makita yung kilos ni Angel ng mga oras na iyon. Angel, saan ka galing? Ako? Galing ako sa grocery. Oo, sa grocery. Bumili ako ng supplies para kay ma'am. At saka, bakit mo ako tinatanong? Pwede ba? Manahimik ka na lang? Sorry, curious lang. Nagtataka lang kasi ako eh. Bakit may dala kang lupa? Lupa? Eh galing naman kayo sa grocery. Ano bang lupa ang sinasabi mo? Wala akong dalang lupa Vitamins to ni ma'am. Niligay ko lang kasi rito. Nakakahiya magdala nito sa labas eh. Huwag ka nang tanong ng tanong, no? Magtrabaho ka na lang dyan, okay? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Angel. Nagmadali siyang umakyat sa kwarto niya habang paulit-ulit na kumakabog ang puso niya sa gagawin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaba siya na may pag-iingat at tahimik lang na nagpunta sa likuran na bahagi ng mansyon.
Doon niya itinanim yung kakaibang halamang ibinigay ni Kuya Ben sa kanya. Ang puso ng Gabon na pwedeng maka-attract sa mga aswang. Hindi siya naniniwala sa ganoon. Pero ngayon, desperada na siyang makuha si Romulo. Gagawin niya ang lahat. Mapasa kanya lamang ang lalaki. Okay na siguro to. Gawin mo nang maayos yung trabaho mo, ha? Gusto ko, sa linggong ito, mamatay si Victoria. Nagtago si Angel sa isang madilim na sulok at matiyagang naghintay na agad na dumilim. Nang tuluyan na ngang sumapit ang gabi, bumalot na nga yung dilim. Narinig niya yung tunog na pagsara ng bintana at pinto ni Berto. Ilang sandali pa natanawan ni Berto si Maya. Sa gilid ng hardin na nakatayo at animoy matamlay, mukha itong may binabantayan na nakapagtaas ng kilay ni Berto bago siya lumapit sa dalaga. Ay, anong ginagawa mo dyan? Oh. Ay, bakit gising ka pa? Delikado sa labas. Maraming naglalakad na hindi nakikita. Kuya Berto, tinitingnan ko lang po yung hardin. Parang may kakaibang pakiramdam eh. Ang tahimik pero parang may nagmamasid. Ganyan talaga dito, iya. Secure ito. Pero huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa Diyos. Tsaka kung may marinig ka mang kakaiba, huwag kang lalabas ha. Ha? Ano yun? Kuya Berto? Hindi ko alam. Mukhang hindi yun ibon. Tara na sa loob. Pumasok na tayo. Dali! Nagsimula na ang mga aswang na magparamdam sa mansyon. Alam na ni Angel, nagsisimula na yung plano niya, pero alam din ni Maya na may nangyayaring kakaiba. Habang tumatakbo sila papasok, huminto si Maya sa harap ng pinto. Kinuha niya yung butil ng bawang at asin sa kanyang bulsa. Inilagay sa bulsa ni Berto at sa sarili niya. Kuya Berto, hawakan mo to. Huwag mong bibitawan. Ano ito? Bawang? Opo, panlaban yan. Pilisan na po natin. Pumasok na sila sa loob ng mansyon habang patuloy ang kakaibang tunog sa labas. At sa dilim, sa labas ng bakuran, makikita yung mga anino ng aswang na lumilipad na parabang naghahanap ng butas para makapasok. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon pero makikita sa mukha ni Romulo, Victoria at Mang Berto ang pag-aalala. Nasa sala si Romulo at Victoria na nakaupo sa wheelchair. Romulo, ano ba yung mga narinig natin kagabi? Parang iba yung tunog ng hangin. Sobrang lakas. Huwag mo nang isipin yun, mahal. Baka malaking ibon lang. O kaya naman, malakas na hangin lang talaga. Alam mo naman dito sa Siquijor, mabilis lang magkaroon ng bagyo. Pero Romulo, nag-aalala ako. Tiningnan ko sa labas. Parang may mga kable na natanggal sa gate. At saka, bakit parang may amoy? Amoy? Baka yung halaman lang sa labas. Sige, ipatitingin ko kay Berto. Berto! Ay, sir! Pakitingnan mo nga yung gate sa labas. At saka yung paligid ng mansyon. May kakaiba bang nangyari kagabi? Hindi ko po alam, sir. Pero napansin ko po parang may gustong pumasok. May mga gasgas sa bakod at hindi naman dati yung nandun. Sobrang laki po nung gasgas. Diyos ko, Romulo, ano kaya yun? Mahal, huwag ka mag-alala. Baka pusa lang yun o kaya aso. Basta Berto mas higpitan mo yung seguridad. Magandang umaga po, ma'am, sir. Kumain na po kayo? Mukhang napuyat po kayo, May mga kumakaluskos kagabi, kaya hindi rin kami masyado nakatulog. Ganun po ba?
Napansin ni Angel na maganda ang kinalabasan ng pagtatanim niya sa puso ng gabon sa bakuran dahil sa mga sumunod na gabi paulit-ulit lang sa pagkaluskos yung mga aswang sa mansyon. Kinabukasan, tirik na ang araw ng mga oras na yun. Abala sa pagdidilig ng halaman si Maya sa hardin ng mga sandaling yun nang makita niya si Angel na naglalakad. Dala uli yung isang maliit na bag. Palihim siyang nagtago sa likod ng malaking puno ng mangga. Dapat sa di nakikita. Dito na lang, sa medyo madilim. Lumapit si Angel sa tanim niyang midnight bloom at nagtanim uli siya ng isa pang halaman na ipinagtaka naman ni Maya. Mukhang galing uli ito sa bag niya. Nang dahil sa pagdaragdag niya ng mga bagong midnight bloom, mas lalo lang lumakas yung amoy ng halaman na humalo sa hangin dahilan upang pasimpleng takpan ni Maya ang ilong niya. Ano yan? Bakit nagtatanim siya ng ganyan? At bakit parang mas dumami yung halaman na yun? Nang matapos na Angel ang pagtatanim ng halaman, hindi na nagdalawang isip pa si Maya na lumapit sa pinanggalingan ni Angel. Nandoon pa rin yung kakaibang halaman na may nakasusulasok na amoy. Kinuha niya yung isang bulaklak nito at kasabay nito'y kinuha niya ang cellphone niya para mag-search sa internet. Hindi to midnight bloom. Nakita ko na to sa lumang libro ng lola ko. Yung tawag dito, puso ng gabon. Sabi ni lola, yung halaman na to, nakaka-attract ng mga... Maya! Maya? Nandiyan ka na naman? Ano na naman yung ginagawa mo? Nagtatago ka ba? Angel, kanina ka pa ba dyan? Hindi ako nagtatago. Tinitingnan ko lang yung puno. Puno? Bakit parang may hawak kang bulaklak? At parang may hinuhukay ka sa lupa? Oh, wala ah. Tinitingnan ko lang yung bulaklak. Ang ganda kasi. Kaso parang hindi nakakabuti sa ibang halaman. Huwag kang mag-alala sa ibang halaman, Maya. Ang importante, lumaki yung mga bulaklak na yan. Ito yung paboritong bulaklak ni Ma'am Victoria. Angel, paano mo nasabi na paborito ni Ma'am Victoria? Kasi ni minsan, hindi ko man lang narinig sa mga kwento niya na nababanggit niyang tungkol sa bulaklak na yan. Ako? Sinabi ko ba na paborito niya yan? Oo. Hindi niya nababanggit sa'yo yung tungkol yan kasi baka nakakalimutan niya. Pero nasasabi niya sa akin na paborito niya yan. Sige na, magtrabaho ka na. Aakyat na ako. Masyado na mainit dito eh. Mabilis na umalis si Angel habang si Maya naman ay agad na nangunot ang noo. Alam niyang may balak si Angel pero hindi niya magawang makumpirma iyon dahil wala naman siyang sapat na ebidensya. Pero alam niya sa sarili niya na may binabalak si Angel. Medyo madilim na yung gabi ng mga oras na yun. Nasa sala at abala sa panunood ng TV si Romulo at Victoria. Habang tahimik na nanonood yung dalawa, nagkahanda naman si Maya ng mga butil ng bawang at asin sa bulsa niya. May nilagay siyang butil ng bawang sa mga bintana at pintuan. Kailangan ko mag-ingat. Hindi ako makikialam sa plano niya. Pero sisiguraduhin ko, hindi ko hahayaan na may makapasok na aswang sa mansyon na to. Isko, ano yun? Romulo, natatakot ako. Hindi yun normal na tunog. Sir, ma'am, magtago na po kayo. Huwag po kayong lalabas. May dumaan na anino sa bintana. Hindi pangkaraniwang iyong anino na yun dahil may pakpak ito. Nang dahil sa tanim ni Angel,
mas lalong lumapit yung mga aswang sa mansyon, dahilan upang mas lalong makaramdam ng takot sina Romulo at Victoria. Ito pala yung kauna-unahang pagkakataong nakaranas sila ng ganun sa mansyon, kaya naman hindi nila napigilang makaramdam ng takot. Sa kabilang banda, si Angel naman andun sa kwarto niya habang nakangisi at nagmamasid sa paligid. Pumasok na kayo. Kunin niyo na siya. Kunin niyo na yung biktima niyo. Patuloy ang pag-ingay ng mga aswang sa labas, pero hindi sila makapasok dahil sa mga palatandaan at panlaban ni Maya. Galit na galit yung mga aswang, kaya naman sunod-sunod rin ang mga kalabog at kaluskus na ginagawa nito sa bubong at sa bintana, ganun din sa mga pader. Kailangan kong alisin yung halaman na yan. Pero kailangan ko ng mas malaking patunay. Kinaumagahan, nasa kusina sina Romulo at Victoria habang nag-aalmusal. Gaya ng nakagawian, nasa wheelchair pa rin si Victoria, pero hindi katulad ng nakaraan. Masigla siya ngayon, pero may bahid pa rin ng pagod at takot buhat sa nangyari noong gabi na yun. Romulo, grabe yung nangyari kagabi. Pero alam mo, parang mas gumaan yung pakiramdam ko ngayon kasi parang wala silang nagawa. Oo, mahal. Sigurado ako dahil yun sa mga security lights na pinalagay ko. Huwag ka na mag-alala, okay? Hindi lang yun tungkol sa security lights mo. Siguro dahil din yun kay Maya. Pansin ko, palagi siyang nag-iikot sa hardin. Parang may panlaban siya. Si Maya? Baka naman dahil lang sa sobrang sipag niya, kaya natatakot sa kanya yung mga aswang. O sige na, kumain ka pa. Good morning po, ma'am, sir. Ang aga niyo naman pong kumain. Oh, Angel. Ang sarap ng almusal eh. Salamat nga pala. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Mukhang namumutla. Ako po? Ay, hindi po, ma'am. Siguro po napuyat lang ako dahil sa mga ingay. Ang lakas po eh. Sana naman po mawala ng mga yun. Magiging maayos din ang lahat. Huwag na kayo mag-alala. Natigil ang usapan nila ng mga sandaling bumaba si Maya, dala ang malaki niyang hand towel at isang maliit na supot. Bakas ang kuryosidad sa mga mata nila nang mga sandaling makita si Maya sa ganoong ayos. Masyado pang maaga pero nag-ayos na ito ng mga kakailanganin niya sa bakuran. Magandang umaga po, sir. Ma'am, mag-uumpisa na po ako magtrabaho. Maya, mag-iingat ka ha? Baka may natira pang kalat kagabi. Opo, sir. Pero, sir, ma'am, gusto ko po sana magtanim ng bagong klaseng halaman sa hardin. Pwede po ba? Anong halaman naman yan, Maya? Bawang po at saka luya. Maganda po kasi yun para sa lupa. Pampalakas din po yun ng resistensya ng ibang halaman. Bawang? Luya? Ano ba yan, Maya? Hindi yan pang bukid, hoy. Ang daming mamahaling halaman sa garden ni Ma'am. Tapos, tataniman mo ng ganyan? Mas lalo masisira yung halaman ni Ma'am. Kaya pwede ba? Huwag mong lalagyan ng gulay ang garden na yun. Lalong-lalong na yung bawang. Angel, bakit ka naman nagagalit? Eh, Ma'am, kasi po, masisira yung ganda ng hardin. Baka po masira yung mga bulaklak nyo. Paano nyo naman nasabi? May alam ba kayo sa halaman? Kung titingnan nyo po yung bawang at luya, maganda po yan sa lupa. Nagpapabango pa po yan ng hangin. Nagmamagaling ka, ha, Maya? Hindi ka nag-aral ng landscaping. Padabog na umakyat si Angel sa taas habang yung tatlo naman nagulat na napabaling sa kanya ang tingin. Kakaiba yata si Angel. Hayaan mo na, Romulo. Siguro napagod lang siya. Sige na, Maya. Magtanim ka na ng bawang. Kung anong sa tingin mong makakabuti sa hardin, gawin mo. Maraming salamat po, ma'am. Sisiguraduhin ko po, gaganda yung hardin.
Nagsimula na magtanim si Maya ng mga butil ng bawang sa paligid ng puso ng gabo ni Angel sa hardin nang hindi niya ito binubunot. Tinakpan niya ito ng pataba para hindi mahalata. Sige, dito lang kayo. Magbigay kayo ng proteksyon sa hardin na to. Hindi ko hahayaang masira yan. Sa kwarto ni Angel, galit na galit siyang nakatingin sa bintana habang pinagmamasdan si Maya na nagtatanim. Yung hardinera na yan, ang daming alam. Bakit ba siya nagtatanim ng bawang? Visit! Alam na alam niyang may nangyayari. Kaya siya gumagawa ng paraan. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at agad na nag-text kay Romulo. Romulo, mag-usap tayo. May sasabihin ako sa'yo tungkol kay Maya. Parang may kakaiba sa kanya. Pakiramdam ko, isa siyang mangkulam. Hindi nag-reply si Romulo sa kanya kaya naman naghintay siya. Sa halip na mag-reply, narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Victoria. Si Romulo at si Victoria ang nag-uusap. Mahal, gusto ko sanang mag-date tayo ulit. Kahit sa hardin lang. Gusto ko, kakain tayo ng merienda doon. Talaga, mahal? Sige pa, gusto ko yan. Ang tagal na nating hindi ginagawa yan. Oo nga eh. Tatawagin ko lang si Angel para mag-ayos ng merienda. Huwag na, mahal. Si Maya na lang yung tawagin mo. Baka masarap pa yung inihanda niya. At saka hindi mo ba napapansin? Parang busy si Angel. Sige mahal, ikaw ang masusunod. Galit na galit si Angel na nakikinig sa pintuan. Nanggigigil siya sa inggit. Hindi! Hindi ako papayag! Si Maya na naman! Nakakainis! Sa hardin, naghahanda si Maya ng merienda para kina Romulo at Victoria. Nakita niya si Angel papalapit sa kanya. Maya, mag-iingat ka sa ginagawa mo. Baka mapagalitan ka ni Ma'am Victoria. Hindi lahat ng galing sa probinsya alam yung tamang paraan. Oo naman, Angel. Sisiguraduhin ko naman na magiging masaya si Ma'am Victoria. Ang importante, masaya siya ngayon. Kesa naman Ano? Kesa naman may masamang mangyari sa kanya. Alam niyo na, sa Siquijor, uso po yung masasamang balita. Ano bang pinagsasabi mo, Maya? May alam ka ba? Wala naman, Angel. Wala naman akong alam. Pero yung mga halaman kasi, ang dami nilang sinasabi. Lalo na yung mga bagong tanim. Parang may dinadala silang kakaibang amoy. Natigilan si Angela. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Maya. Imposible. Sinabi nila sa'yo? Nakikipagkwentuhan ba sila sa'yo? Huwag mo nga akong gawing tanga ha. Nag-iimbento ka lang. Huwag kang mag-alala sa mga halaman. Sa akin ka mag-alala. Dahil kapag nagalit ako sa'yo... Bakit? Ano namang gagawin mo? Lalasunin mo ba ako? Ano? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Baliw ka na ba? Sige na, Angel. Kailangan ko nang ayusin to. Baka kasi lumamig pa yung kape ni Mama. Kinagabihan sa hardin, nagsimulang lumakas yung hangin. Nakita ni Maya na may malaking anino na lumilipad sa kalangitan. Nakaabang na yung mga aswang pero hindi sila makalapit sa mansyon dahil sa mga bawang na nakatanim. Bakit hindi tayo makalapit? May panlaman na amoy bawang, amoy asin. Kailangan natin umalis. Ang sakit sa balat. Lumipad palayo ang mga aswang. Mas malakas pa yung depensa ng mansyon dahil sa mga tanim ni Maya. Galit na galit si Angel na nakikinig sa kwarto niya. Hindi! Hindi sila makapasok dahil yan sa besting bawang ni Maya. Kailangan kong alisin yan ngayon din!
Dahan-dahang bumaba si Angel dala ang maliit na shovel. Papunta siya sa hardin para bunutin ang mga bawang na tanim ni Maya. Habang naglalakad siya sa hardin, may biglang huminto sa likod niya, si Maya. Angel, anong ginagawa mo? Ang akala ko tulog ka na. Maya? Ako? Naglalakad lang ako. Maganda kasi yung hangin. Dito lang ako, magpapahangin. Ganun ba? Para saan yung shovel na hawak mo? May huhukayin ka? Ako? Ito. Baka insekto lang. Oo, may insekto kasi akong nakita kanina sa garden. Aalisin ko lang. Sige na, mauna na ako sa'yo. Dali-daling umalis si Angel dala yung shovel. Ngayong alam na ni Maya, yung tanim niya ang dahilan kaya hindi makapasok ang aswang. Mas tumibay pa ang depensa niya kaya naman hindi niya maiwasang mapangiti. Sa loob ng mansyon sa may hallway, nag-uusap sina Romulo at Berto. Berto, napansin mo ba si Angel lately? Parang may kakaiba sa kanya. Ay sir, medyo po parang masyado po siyang matatakutin itong mga nakaraang gabi. Tapos parang galit po siya kay Maya. Galit? Bakit naman? Ewan ko po sir. Pero sir, may napansin po ako sa hardin. Ano yun? Ang dami na po kasing tanim ni Maya na bawang. Sobrang dami na po. Pero sir, nitong isang gabi, nakita ko po si Angel. May dalang pala. Parang hinuhukay na hindi ko alam kung hindi ko mawari. May hinuhukay siya sa may bandang puno ng mangga. Pala? Gabi? Opo, kasasabi ko lang. Ano naman yung gagawin niya sa hardin kagabi? At oo, alam kong kasasabi mo lang. Opo. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin niya doon. Pero yung mga tanim po ni Maya parang lumalabas na panlaban lang daw ng mga aswang. Sabi po nga ng mga tao sa labas wala raw pong nagpaparamdam na aswang dito sa mansyon simula nung nagtanim si Maya. Panlaban at bawang. Berto, seryoso ka ba? Oo naman sir. Mukha ba akong nagjo-joke? Oo. Ay, totoo po. Kaya nga po siguro galit si Angel sa kanya. Kasi po parang pinipigilan ni Maya na may mangyaring masama rito. Ay si Berto, mukha ka kasing joker Berto Pero sige, huwag mo munang sabihin to kay Victoria. Ako na munang bahala. Pero gusto ko sana, bantayan mo muna si Angel. Sa kabilang dako naman, sa kwarto ni Victoria ay nandoon siya, nakahiga habang nag-aayos si Angel ng mga gamot niya. Angel, ang tagal na nating magkasama, hindi ba? Bakit parang nag-iiba na yung pakikitungo mo? Lalo na kay Maya. Ma'am, wala po yun. Nag-aalala lang po ako sa inyo. Kasi po si Maya, bago lang po siya dito. Baka naman po, hindi talaga siya tapat sa inyo. Mahirap na po magtiwala sa tao ngayon. Hindi tapat. Angel, malaki ang naitulong niya sa hardin. At saka si Romulo. Parang bumalik ulit yung pagmamahala namin. Ma'am, wag po kayo magpapaniwala. Baka po, ginagamit lang niya kayo. Dapat po, ako lang yung pinagkakatiwalaan niyo. Angel, parang nagsiselos ka. Huwag kang ganyan. Lahat ng tao may lugar dito sa mansyon. Angel, iwan mo muna nga kami saglit. Gusto ko sanang kausapin si Victoria. Sige po, sir. Pero hindi ko kayo titigilan. Kahit na anong mangyari. Mahal, kumusta ka? Nag-alala ako sa'yo. Okay lang ako, mahal. Bakit? May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo, mahal na mahal kita. At hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Naisip ko lang, mahal, parang nawalan ako ng oras sa'yo simula nung magkasakit ka. Parang nakalimutan ko yung totoong mahalaga
Romulo, wala yun. Ang importante nandito ka ngayon at masaya tayong dalawa. Sa labas ng pinto, nakikinig lamang si Angel. Galit na galit siya sa narinig. Sa may hardin naman, naruroon si Maya at abala pa rin sa paglilinis ng mga gamit niya. Lumapit si Angel sa kanya, kagaya ng nakagawian. Naruroon naman yung inis niya. Maya, kailangan nating mag-usap. Angel, bakit? Tungkol saan ba? Tigilan mo na yung pagtatrabaho mo dito. Umalis ka na sa mansyon. Umalis? Bakit? Nagalit ba si Ma'am Victoria sa akin? Hindi. Pero ako, galit ako sa'yo. Simula nung dumating ka, nagbago ng lahat. Bumalik na si Romulo kay Victoria. At ang pinakamasama, hindi na makapasok yung... Ang mga ano, Angel? Ang mga aswang ba? Anong aswang ka dyan? Wala akong sinasabing aswang. Angel, alam ko. Alam ko kung anong klase ng halaman yung itinatanim mo sa hardin. Puso yun ng Gabon. Ito yung halaman na nakaka-attract ng mga aswang. At alam ko rin na kayo yung may balak na patayin si Ma'am Victoria. Ano? At sino ka ba para magsalita ka ng ganyan? Hardinera ka lang. Huwag kang magmayabang. Hardinera nga lang ako. Pero ako yung hardinerang nagtatanim ng bawang sa hardin ng amo mo. Ng amo nating pareho. Ang halaman na pumipigil sa masasama mong balak. Kaya Angel, huling babala ko na to sa'yo. Tigilan mo yung masama mong balak. At kapag hindi ka pa rin tumigil, hindi kita hahayaan na makalapit pa kay Ma'am Victoria. Hindi! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Hindi ako aalis rito at hindi ako titigil. At ikaw, kung may dapat na mawala rito, ikaw yun! Ikaw yun! Sisiguraduhin ko, si Victoria at ikaw, magiging biktima kayo ng mga aswang! Tumakbo palayo si Angel na umiiyak at punong-puno ng galit. Naiwan si Maya roon at alam niya na magiging mas mahirap ang laban dahil sa galit ni Angel na namumutawi ng mga oras na yun. Malalim na yung gabi sa labas ng gate ng mansyon. May grupo ng mga aswang na nagtitipon. Nagagalit sila dahil hindi sila makapasok. Nakakainis! Hindi tayo makapasok. Ang daming bawang! May panlaban sila. Hindi lang yung bawang, may asin din. Sino naglagay niyan dyan? Sino pa nga ba? Yung hardinera. Nakita ko siya. May kakaiba siyang ginagawa sa hardin. Kailangan nating alisin ang hardinera na yan. Kapag nawala siya, makakapasok na tayo. Pero interesado ako doon sa sinabi mong kakaibang ginagawa niya sa hardin. Ano kaya yun? Nagsimula sila magplano kung paano makakapasok sa mansyon at kung paano paaalisin si Maya. Nagsimulang lumipad yung aswang papunta sa bintana ni Victoria pero bigla siyang tumalsik dahil sa bawang na nakalagay sa bintana. Kailangan natin gumawa ng malaking plano. Sa silid ni Victoria, nagsimula na si Romulo at Victoria na maghapunan. Si Angel naman naghatid ng pagkain pero halatang nag-aalangan siya na gumawa ng masama. Salamat, Angel. Pwede mo na kaming iwan. Sige po, sir, ma'am. Tawagin niyo na lang po ako sa labas. Pag-alis ni Angel, tiningnan niya si Victoria ng matalim. Habang kumakain sila, may kinuha si Romulo sa bulsa niya, isang maliit na singsing. Mahal, gusto kong magsimula tayo ulit. Hindi ko hahayaan na masira yung pamilya natin. Kaya gusto ko ulit ibigay sa'yo to. Romulo, salamat mahal. Mahal na mahal kita. Nagyakapan ang dalawa na parang mga teenager. Habang nagyayakapan, sa labas ng bintana, nakita ni Romulo ang isang anino na lumilipad
Pero dahil masaya siya, hindi niya ito pinansin. Alam ni Romulo na si Victoria ang mahal niya at hindi si Angel. Si Angel naman sa may pintuan ay abala sa pag-iyak. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Sa galit niya, nagdesisyon siyang hindi magtanim kundi tulungan na yung mga aswang na pumasok dahil alam niyang si Maya ang hadlang. Sige. Kung hindi ka sa akin mapupunta, Romulo, hindi ka rin mapupunta sa kanya. Papatayin ko kayong dalawa! Malamig na yung simoy ng hangin sa mansyon dahil sa malalim na yung gabi. Medyo mahangin na rin at may kakaibang ingay na rin sa labas. Nasa sala si Romulo at nakaupo habang binabantayan yung mansyon. Maya-maya'y bumaba si Angel. Dala yung sarili niyang kumot at kunwari natatakot. Sir, bakit gising pa po kayo? Angel, maingay kasi sa labas. Hindi ako mapakali. Ako rin po, sir. Simula nung mga nakaraang gabi, parang mas lumalakas yung mga tunog. Parang may gustong pumasok. Nakakatakot po. Huwag kang mag-alala. Ligtas tayo dito. Sinabi ko na kay Berto na doblehin yung pagbabantay. Sir, pwede po bang tumabi ako sa inyo? Kahit sandali. Para hindi po kayo mag-isa dito sa kwarto. Sobrang dilim. Angel, alam mo namang hindi na pwede yun. Si Victoria nagpapahinga na. At saka, kailangan mo na matulog. Magpahinga ka na lang dun sa kabilang sofa. Sige po, sir. Pero sir, tungkol po pala kay Maya, napansin ko po, masyado siyang nagmamanman sa labas. Baka siya po yung dahilan kaya mas lalo nag-iingay yung mga hayop sa labas. Ano bang sinasabi mo, Angel? Alam mo naman na si Maya yun eh. Yung nagbibigay ng proteksyon sa atin. Dahil sa tanim niya. Proteksyon? Mga halaman lang po yun. Baka po, masama yung balak ni Maya. Hindi niyo po alam. Baka po, gusto lang niyang mapunta sa kanya yung hardin. Angel, tigilan mo na yan. Huwag mong sisiraan si Maya. Mabuti siyang tao. Sige na, matulog ka na. Inis na inis si Angel na umalis. Napagtanto niya ng tuluyan ng bumalik ang loob ni Romulo kay Victoria. Si Maya naman ang dahilan noon. Kahit na gabi, lumabas rin si Maya dala yung flashlight niya. Tinignan niya yung tanim niyang bawang sa sulok ng mansyon. Nakita niyang may puno ng gabon na mas lalong lumalaki. Alam niyang ito ang nakakaakit sa mga aswang. Mukhang nagagalit na sila. Pero hindi ko kayo hahayaan na makapasok dito. Nakakainis. Hindi talaga tayo makapasok. Ang daming panlaban. Kailangan nating alisin yung tanim. Sino ba naglagay namang yan? Yung babae, yung hardinera, nakita ko siya. Kailangan natin siyang balikan. Gusto niyo ng pagkain, di ba? Teka sandali, mga aswang tayo. Bakit tayo magugulat sa kanya? Trip kong magulat. Sino ka? Ako yung magpapakain sa inyo. Bibigyan ko kayo ng pagkain na magugustuhan nyo. Bahagyang nagkatinginan yung dalawang aswang at animoy naguguluhan sa sinabi niya. Sino ba naman kasi yung mag-aakalang tutuluan sila ng isang mortal para lang may makain sila? Gusto ko nang mamatay si Victoria. Tutulungan ko kayo na makapasok. Sisiguraduhin ko na wala nang panlaban ng mansyon. Hindi mansyon ang kalaban namin, kundi yung kumaharang sa amin para makapasok. Sinasabi ko na nga ba? Si Angel yung nag-aanyaya ng mga aswang. Gusto kong patayin si Victoria. Kainin niyo lahat ng pwede niyong kainin sa kanya.
wala kayong ititira. Pati bungo at saka ang buto niya, ubusin niyong lahat! Ginawa mo naman kaming patay gutom! Oo nga. Dugo lang at lamang loob ang kakainin namin. Bakit ka ba nakikialam, ha? Ako nang bahala sa mga panlaban. Ako na ang magtatanggal. Basta't pagkatapos niyo siyang kunin, ako na yung bahala kay Romulo. Siguraduhin mo, kapag nakuha na namin siya, ikaw na yung bahala sa lahat. Pero hindi ko kakainin yung mga buto. Bahala kayo. O sige, ako na yung bahala. Taka sandali. Mukhang nalabuan ako doon, ha? Bahala na kami tapos ikaw ang bahala. Ano ba talaga? Basta. Gawin nyo lahat ng gagawin nyo. Pupunta na ako sa hardin. Hindi kalaunan bumaba si Angel sa hardin, dala yung maliit na pala. Pumunta siya sa parte ng hardin kung saan niya nakita ang maraming tanim na bawang. Doon nagsimula siyang magukay. Pwisit ka, Maya. Dahil sa'yo, nasira lahat ng plano ko. Ikaw at yung mga tanim mong to, ito ang sumisira sa plano ko. Angel, anong ginagawa mo? Maya, ikaw, walang hiya ka? Angel, huwag mong galawin yung mga tanim ko. Ito lang ang pumoprotekta sa atin sa mga aswang. Protekta? Hindi! Yan yung sumisira sa mga plano ko. Ang sama ng ugali mo. Lumayas ka dito! Hindi ako aalis, Angel. Alam ko na yung balak mo. Ikaw yung nagpapasok sa mga aswang dito sa mansyon. Oo! Ako? Kaya umalis ka na? Huwag ka nang makialam! Hahampasin sana ni Angel si Maya ng pala, pero mabilis na nakailag si Maya. Kinuha ni Maya yung isang butil ng bawang mula sa bulsa niya at inihagis iyon kay Angel. Hindi ito tumama, pero nagulat si Angel. Pwisit ka! Huwag mong gawin yan sa akin! Angel, tumigil ka na! Diyos ko, nandiyan na sila! Halika, doon tayo sa loob! Bilis! Tumakbo sila palayo ng mansyon, pero bago sila makapasok nakita ni Angel yung mga padlock na natanggal sa likod ng pintuan niya. Alam niyang yun ang ginawa niya para makapasok yung mga aswang. Ngayon ay natatakot na rin siya sa sarili niyang plano. Sa loob ng mansyon, sa hallway, nagsimula ng tumahimik. Nakatingin si Maya kay Angel na hanggang sa mga oras na yun ay punong-puno pa rin ng galit. Kasalanan mo tong lahat, Maya! Sino ba nagpapasok ng mga aswang dito, Aber? Alam mo, wala nang magagawa tong away na to. Mag-ingat ka na lang. Mag-ingat? Ako? Hindi ako natatakot. Ikaw ang dapat matakot, Maya. Dahil kapag nakapasok na yung mga aswang, ikaw ang una nilang hahanapin! Ano ba yun? Bakit ang ingay? Parang may nagkakalakal. Sir, nakapasok na po sila. Huwag na po kayong lumabas. Nagsimula ng mag-ingay ang mga aswang at sinimulan na rin nilang basagin yung mga bintana. Bahagyang napatili si Angel pero pagkatapos ng lahat ng ingay na yun, bigla namang tumahimik dahilan upang magpalitan sila ng mga tingin. Umaga na pero nagkakagulo pa rin sila sa mga nangyari noong kinagabihan na yun. Maraming basag na bintana at marami ring nagkalat sa hardin. Nag-aalala at mang-isang nakatayo si Romulo habang pinagmamasdan niya yung mga gamit na nasira. Maya-maya'y nilapitan siya ni Maya. Nilapitan niya ang tulalang amo. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi, Maya. Hindi ako okay. Ang lakas ng mga ingay kagabi. Ano ba talaga nangyayari dito? Hindi na to normal, Maya. Hindi na hayop yung may gawa nito. Opo, sir. Alam ko po. Hindi po normal yung pumasok dito. Hindi na din po tao yung gustong pumasok sa loob. Ang mga balita sa labas. Totoo ba yun? Na totoong may aswang dito? Pero bakit?
Bakit kami yung ginugulo nila ng ganito? Sir, may alam po akong proteksyon sa kanila. Pero kailangan ko po ang tulong ninyo. Kailangan po nating gumawa ng mas matibay na panlaban. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang, gagawin ko. Kailangan ko po ng mas maraming bawang. Pero hindi lang butil. Gusto ko pong durugin natin yung bawang at ihalo sa asin. At kailangan natin ng luya. Dudurugin po natin at ilalagay sa lahat ng bintana at pintuan. Kailangan po nating magmadali, sir. Hindi po natin alam kung kailan sila babalik. Umalis si Maya at dumiretso sa hardin habang si Angel naman ay pumasok sa loob at mukhang pagod, kunwari natatakot. Sir, ang daming kalat dito. Huwag kang mag-alala. Aayusin namin yan. Angel, pwede mo ba akong samahan mamaya sa bayan? Bibili lang ako ng mga supply. Sige po, sir. Sir, hindi po ba kayo nagtataka kay Maya? Bakit parang may alam siya sa mga panlaban? Baka po may connection siya sa mga masasamang elemento? Tigilan mo na nga si Maya. Siya lang yung tumutulong sa atin ngayon. Sir, nag-aalala lang po ako sa inyo at saka kay ma'am. Hayaan mo nang tungkol dun. Maghanda ka na ng almusal ni Victoria. Ako na ang bahala rito. Habang naghahanda si Romulo, nasa hardin naman si Maya at abala sa pagtingin sa mga tanim. Alam niyang ito ang susi kung bakit pinupunterya sila ng mga aswang. Habang abala sa pag-iisip ng solusyon, nakita niya si Angel na naglalakad sa gilid ng mansyon. Naanimoy may kausap sa cellphone, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na makinig sa pinag-uusapan ni na Angel at ng kausap niya. Kailangan ko ng mas malaking tulong. Hindi ko na kaya. Ano bang problema mo, Angel? Hindi pa ba patay yung matanda? Hindi pa. Kasi itong mga bobong aswang na to, hindi pa nang bibiktima kung mamibiktima. At saka, may hardinera ditong nakikisawsaw. May alam siyang panlaban sa mga aswang. Kaya itong mga bobong aswang na to, hindi makalapit dito. Kaya kailangan ko na makahanap dito ng butas. Butas? Wala kang makikitang butas dyan. Masyadong matalino yung hardinera na yan. Kailangan mong alisin yan dyan. Yang hardinerang sinasabi mo. Kaya naman, alisin mo yung panlaban. Eh di nga maalis eh. Nakabantay sa akin si Maya. At saka, naghihinala na rin si Ramon. Ganun ba? Kung ganun, hanapin mo yung pinakamahina sa mansyon. Yung hindi pwedeng lagyan ng bawang. Yung pinakamadali mong maaabot. Pinakamahina? Yung kwarto ni Victoria. Hindi niya inalis yung bawang doon. Hindi. Hanapin mo yung pinakamadilim. Yung hindi mo kailangan bumaba. Yung chimney. Chimney. Naintindihan mo? O kaya naman yung atek. Atik, hindi ko naisip yan. Wala kaming panlaban doon. Salamat, Kuya Ben. Lumayo si Angel, animoy may balak na namang bako. Narinig ni Maya ang lahat ng usapan nila. Yung huli nilang pinag-usapan ng kausap niya. Atik, kailangan kong puntahan yon. Kung hindi ko lalagyan ng panlaban yon, doon sila makakapasok. Sa loob ng mansyon, naganda si Maya at si Romulo ng panlaban. Pinisil ni Maya yung mga bawang at nilagyan ng asin, habang si Romulo naman ay nagdudurog ng mga luya. Maya, huwag mo sanang masamain ha. Kasi, ang galing mo sa ganito eh. Saan mo ba natutunan ang lahat ng to? Sa probinsya po, sir. Bata pa lang ako. Tinuruan na po ako ng lola ko. Yung mga halaman, hindi lang po sa panghardin. May panlaban din po yan.
sa masasamang espiritu, lalo na po sa mga aswang. Salamat, Maya. Kung wala ka, baka... Huwag po kayong magsalita ng ganyan, sir. Ang importante, lalaban po tayo. Kailangan ko po palang umakyat sa attic. Kung may butas po kasi doon sila makakapasok. Atik? Matagal nang hindi ginagamit yun eh. Delikado doon. Akin na. Ako na lang ang pupunta. Hindi, sir. Kaya ko po yan. Kailangan ko po talagang lagyan ng panlaban ng yung attic na yon. Sumama si Romulo kay Maya sa attic habang si Angel naman ay nag-iisa sa hallway habang galit na galit. Punong-puno ng alikabok ang mga lumang gamit sa attic. Pagdating nila doon, nagsimula nang maglagay si Maya ng bawang at luya paste sa lahat ng bintana at sa butas. Sir, napansin niyo po ba? Parang may kakaibang amoy po dito. Parang amoy nabubulok. Oo nga. Matagal na sigurong hindi nalilinis kaya ganun yung amoy. Hindi, sir. Parang mas malalim. Parang amoy ng lamang lupa. Ano yun? Sir, nandiyan na po sila. Kailangan po nating magmadali. Nakakainis. Wala tayong butas na pwedeng pasukin. May panlaban. Talino talaga ng hardinerang yan. Hindi na tayo makalapit. ano nang gagawin natin? Hindi na tayo kakain. Huwag kayong mag-alala. May alam akong butas na pwede ninyong pasukin. Sa septic tank. Septic tank! Oo, sa likod ng hardin. May lumang ventilation pipe doon. Hindi pa yun nalalagyan ng bawang. Tuwang-tuwa ang mga aswang matapos malaman na meron pa pala silang pag-asang makapasok sa loob ng mansyon. Aray! Akap din ang bawang! Bisit! Hindi tayo makakapasok! Isinara nila lahat! Bad trip dito sa septic tank! Baho! Nang dahil sa ginawa nila bigla ulit tumahimik yung paligid. Huminga ng malalim si Romulo at Maya. Ligtas na tayo, Maya. Ligtas na tayo. Salamat talaga. Maraming salamat. Wala pong anuman, sir. Pero kailangan po natin gumawa ng malaking blockage. Hindi po natin alam kung kailan sila babalik. Sa kabilang banda, nagpapahinga na si Victoria sa kwarto niya nang pumasok si Angel. Nag-iisa lang si Angel pero baka sa mukha niya ang galit ng mga sandaling yun nang pumasok siya sa loob. Oh, Angel. Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba? Kailan ka mamamatay matanda ka? Purugang-purug ka na ako sa'yo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi na sumagot si Angel kaya naman mas lalong nakaramdam ng pagkalito si Victoria. Lalo na ng mga sandaling nagtungo si Angel sa desk kung saan naruroon ang mga gamot. Kaagad na kinuha ni Angel yung syringe niya at agad na nagtungo sa kama ni Victoria. Pero bago niya pa man maiturok yung syringe, bigla na lang may kumatok sa labas ng pintuan. Ma'am? Angel? Nandyan ba kayo? Oo, Maya. Nandito kami. May problema ba? Wala naman. Si Ma'am Victoria. Ipapasyal ko sana sa hardin. Okay lang ba? Oo naman, Maya. Sige, gusto ko yan. Hindi maaari. Bakit, Angel? Hindi kayo pwedeng mamasyal. Alanganing oras na. Ano namang masama kung lumabas ako? Buksan mo ang pinto. Papasukin mo si Maya. Hindi pwede. Bakit mo isinara ang pinto? Alam kong papasok ang mga aswang. Nasaan na pong mga yun? Ano bang nangyayari, Angel?
Bakit mo isinara ang pinto? Tonyo Victoria, okay lang po ba kayo dyan? Maya, tawagin mo ang asawa ko. Hindi ko gustong ikinikilos ni Angel. Angel, ano bang plano mo? Bakit mo ikinakandado ang pinto? Tumigil ka! Anong nangyayari sa'yo? At anong plano mo? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Maaaring hindi mo nauunawaan ngayon. Pero darating ang araw, mauunawaan mo din. Anong mauunawaan ang pinagsasasabi mo? Akala mo, hindi ko alam ang mga pagbabago sa'yo? Wala pang bagong hardinera. Naramdaman ko na ang pagbabago sa ikinikilos mo. Hindi na ako magtataka kung balang araw, malaman ko na lang na ikaw ang may kagagawa ng lahat ng panghihina ko. Wala akong pakialam kung malaman mo man. Isa lang ang gusto kong mangyari. Anong sinasabi mo? Ang mawala ka sa landas ko! Timunyita ka! May kinalaman ka kung bakit ako nanghihina, ano? Ikaw ang may kagagawa nito. Pwes, hindi ka magtatagumpay. Pagbabayaran mo ang latang ito, mabubulo ka sa kulungan. Hindi mo na magagawa yon! At bakit? Papatayin mo ko? Kung ako lang ang papatay sa'yo, matagal ko na sanang ginawa. Pero dahil ayokong madungisan ang kamay ko, kaya iba ang papatay sa'yo. Walang hiya ka! Pinagkatiwalaan kita. Buo ang pagtitiwala namin sa'yo bilang private nurse ko. Ibinigay namin ang lahat sa'yo. Tapos ganito pa ang igaganti mo sa amin. Kahit gaano pa pala kabuti ang ginawa namin sa'yo, hindi mo pala nakikita yon. Wala lang pala sa'yo yon. Hindi sapat ang mga naibibigay niyo sa akin. Kaya ba pati asawa ko, inahas mo? Ambisyosang babae. Ang dami ko pa naman sanang plano para sa'yo. Mga mabubuting bagay sa'yo at sa pamilya mo. Dahil buong akala ko, karapat-dapat ka sa kabutihang inilaan namin sa'yo. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang plano niyo mag-asawa sa akin. Ang sa akin lang, sinira ng asawa mong buhay ko. Kung hindi siya pumasok sa buhay ko, hindi ako magkakaganito. I-give up ko lahat para sa kanya sa pag-asang gagawin niya ang mga pangako niya na iiwan ka. At kami ang magsasama. Tahimik lang naman ang buhay ko sa isang ospital. Pero nang pumasok siya, nagulo ang buhay ko. Hindi lang buhay ko, pati buong kaluluwa ko. At ilang beses nang may nangyari sa amin. Ang sabi niya, hindi kayo kasal. Peke ang kasal niyo. Ang sabi niya, pinikot mo lang siya. Hindi kanya totoong mahal. At ako, pinangakuan niya ng magandang buhay. Bakit ka naniwala sa kanya, Angel? Dahil pinakita niya peke yung marriage contract. Naniwala akong masama kang babae. Kaya tinulungan ko siya na mapabagsak ka. Kaya kung ano man ako ngayon, yun ay dahil sa kanya. Ginulo niya ang buhay ko. Umaasa na ako sa kanya. Umaasa na iiwan ka niya at kami ang magsasama. Kaya ngayon, di ako papayag na hindi mangyari ang bagay na yon. Mangyayari lamang yan kung mamamatay ka! Anong? Matagal na kaming natatakam sa katawan ng matandang ito na hindi matuloy-tuluyan. Hayan ng matandang pinananabikan nyo. Kainin yung matandang yan. Wala kayong itira. Ubusin yung katawan niya! Hindi! Huwag! Huwag! Gutom at sabik ang mga aswang sa loob ng kwarto ng matanda. Malakas din ang tinig ni Angel na utusan ang mga aswang na lapay ng matanda. Ang halakak niya ay maririnig sa buong kwarto. Maya-maya pa'y maririnig din ang malakas sa pagkatok sa kwarto ng matanda habang ang mga aswang
patuloy sa pag-atake. Ganun na lamang ang gulat ni Angel nang matigil ang mga aswang sa pag-atake sa matanda. Anong nangyayari? Pinahamak mo kami. Anong ipinahamak? Naghahandusay ng matanda. Wala na siyang laban. Bakit hindi niyo pa siya kainin? Ang katawan niya, lapain niyo na patayin niyo na siya! Bakit? Bakit nakatitig kayo sa akin ng ganyan? May pangutra ang matanda sa katawan niya. Kaya ikaw ang kakainin namin. Hindi maaari! Wala niya sa usapan natin! Hindi kayo makakalapit! Ang fire extinguisher! Gaga! Wala kayong makita dahil isinara ang ilaw. Hanapin niyo ang babae! Siya ang kakainin natin. Hanapin siya! Punong-puno ng galit at inggit ang puso niya. Siya ang masarap na putay ngayong gabi! Hanapin siya! Hindi nila ito magawang kainin, kaya hinabol nila ang patakas na si Angel sa hindi malaman kung saan pupunta. Alam niyang wala na siyang puwang sa mansyon. Kaya duman ito sa fire exit sa silid ni Doña Victoria para takasan ang mga aswang na binomba niya ng fire extinguisher. Pagkatapos ay umalis na ang mga aswang, saka naman nabuksan ang pinto ng silid ng matanda at nakapasok sina Maya at Romulo. Naabutan ang matandang nakahandusay. Victoria! 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 Gumising ka! Victoria, nakikiusap ako! Gumising ka! Diyos ko! Anong kasalanan na nagawa ko? Ito ba ang kahantungan ng lahat na pinili kong sundin ang pagnanasa ko? Ang masira ang pamilya ko! Hindi lang masira, kundi mawasak ng tuluyan at mawala pa ang asawa ko! Victoria, patawarin mo ako. Ikaw ang totoo kong minahal. Inaamin kong nabulag ako ng ganda ni Angel. Nagbulag-bulagan ako. Nagkasala ako sa'yo. At higit sa lahat, nagkasala ako sa Diyos! Sir, teka na. Humihinga si Doña Victoria. Buhay pa po siya. Doña Victoria! Victoria, asawa ko. Kumanang pangontra, sir. Bago pa man mangyari ang lahat, ibinigay ko sa kanyang proteksyon laban sa mga aswang, kaya hindi nila siya nagawang patayin. Salamat, Maya. Salamat sa ginawa mo. Kundi dahil sa'yo, wala nang asawa ko. Romulo, Maya, pinatnubayan po kayo ng Diyos. Nasaan ang mga aswang? Wala na ho sila. Si Angel, wala na ho siya nung dumating kami. Maya, nakikiusap ako. Tulungan din natin siya. Hayaan na natin ang aswang na tapusin ang buhay niya. Siya naman ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan to. Siya ang nag-aaya sa mga aswang para tapusin ang buhay mo. Nararapat lang yun sa kanya bilang kabayan sa kasalanan niya. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka. Buhay ka. Biktima rin siya, Romulo. May kasalanan ka rin kung bakit nasira ang buhay niya. Pinasok mo ang nananahimik niyang buhay. Ikaw rin ang dahilan kung bakit nasira ang buhay niya. Pakiusap, tulungan natin siya. Maya, alam kong may kakayahan kang harapin ng mga aswang. Tulungan mo siya. Sundan mo siya kung maaari. Kami naman ang tatawag ng mga pulis. Kahit para na lang sa akin. Sige po. Salamat po sa pagtitiwala. Sasamahan kita.
Huwag na. Magtiwala na lang po kayo sa akin. Ako na ang bahala sa mga aswang na yun. Bantayan niyo na lamang po si Madam. Mag-iingat ka. Sana iligtas mong maibalik dito si Angel. Ipagdarasal ka namin. Umasa ka. May darating na tulong. Tatawag kami ng mga pulis. Wala nang inaksayang oras si Maya. Sinundan nito si Angel. Alam niyang nasa labas pa ito ng mansyon dahil marami rin siyang inilagay na pangontra. Kaya hindi basta-basta makakatakas ang mga aswang sa loob ng mansyon. Nasa loob pa lamang siya ng malaking bahay ay narinig niya na ang sigaw ni Angel. Tipong inaatake ng mga aswang. Kaya nagmamadali siyang lumabas para tulungan ang babae. Pagdating niya doon, biglang gumapang si Angel papalapit sa kanya. Yung mukha niya ay punong-puno ng dugo at gasgas mula sa pag-atake ng mga aswang sa kanya. Base sa kilos niya ay mukhang nahihirapan din siyang makatayo. Dahilan upang makaramdam pa rin ng awa si Maya sa kanya. Maya! Maya! Tulungan mo ako! Hindi nila ako titigilan! Hanggat hindi nila ako napapatay, Maya! Maya, sorry! Sorry, please! Tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Maya! Parang awa mo na! Oo, tutulungan kita. Bilisan mo! Pilitin mong pumangon, Angel. Bilis! Hindi ka nakakatakas. Ikaw ang magiging pagkain namin. Angel! Maya! Tulong! Maya! Kitang-kita ni Maya kung paanong salakayin ng mga aswang ang duguang si Angel. Pilit mang kumakawala sa mga aswang. Wala na siyang ibang nagawa kundi buong lakas na harapin ang mga aswang upang iligtas ang babae. Para sa kanya, lahat ng tao ay deserve ang second chance. Nilabas ni Maya ang kanyang pangontra, ang pundot pagi, at ang likidong nagpapahina sa mga aswang. Buong tapang na hinarap ang mga aswang. Bitiwan niyo siya! Maya! Tanggapin niyo to! At ito pa! Ang hagupit na buntot pagi! Angel! Angel, bilisan mo! Pilitin mo makabangon at pumasok sa mansyon! Galit sa akin si Doña Victoria! Alam niya ang kasalanan namin ng asawa niya! Saka mo na lang isipin yan! Ang mahalaga makaligtas ka! Bilisin mo! Habang nangihina sila! Paano ka? Ang dami nila! Sama ka sa akin! Maya! Pumasok tayo sa loob! Sige na! Ayan, mauna ka na! May gagawin lang ako sa kanila! Bilisan mo na, Angel! Ayan ang dami nila! Bilisan mo na! Hindi na makaya ni Maya ang mga aswang na dumarami na papasok sa mansyon. Kaya napilitan na siyang pumasok sa loob kasama si Angel. Hindi nila malaman kung gaano kadami ang mga aswang na sumasalakay sa kanila. Halos sirain ng mga aswang ang mga pintuan at bintana at nagnanais na kainin ang lahat ng mga nasa mansyon. Walang humpay naman ang pagdarasal ni Doña Victoria sa isang tabi. Malakas ang paniniwala niya na may darating na saklolo sa kanila. Gagamitin ko ang baril. Tutulungan ko si Maya. Ang laki ng utang na loob natin sa kanya.
Nararapat lang na saklolohan natin siya. Hindi ka lalabas. Antayin natin ang mga pulis na dumating. Lagi mong tatandaan, walang pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao na hindi dinaranas ng karamihan. Tapat ang Diyos sapagkat pagdating sa pagsubok, pinibigyan kanya ng kalakasan. Tutulungan tayo ng Diyos. Tulungan mo ako magdasal, Romulo. Pakikinggan pa kaya ako ng Diyos? Lumayo na ako sa kanya nang pinili kong magkasala. Tulungan mo ako magdasal. Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Ang mga tauhan natin, pinasok na ng aswang ang bahay. Magdasal ka! Sa taas tayo! Bilisan niyo! Bilis! Oh, Diyos ko, ipakita niyo po kung gaano kadakila ang inyong kapangyarihan. Ay, nasa loob na sila! Mamamatay tayong lahat dito! Si Angel, sinlaki na ng mga aswang. Tumating na sila. Salamat po, Diyos ko. Salamat po. Sa tulong ng mga pulis, napatay nila ang mga aswang na sumasalakay sa mansyon ni Doña Victoria. Isang malagim na pangyayari sa kanilang buhay. Si Maya naman, dinala sa ospital. Sinamahan naman ito ni Angel. Alam niyang yun lamang ang tanging paraan na magagawa niya para suklian ang kabutihan ng bagong hardinera ng mansyon. Ilang linggo rin ang inilagi ni Maya sa ospital. Sinagot naman lahat ang mag-asawa ang gastusin. Matapos gumaling si Maya, inuwi na ito ng mag-asawa sa mansyon. Tila naman walang mukhang maiharap sa kanila si Angel. Kaya naman nagpa siya itong umalis ng mansyon kahit alam niyang buntis siya at hindi yun nakaligtas kay Doña Victoria. Kalabisan na po siguro kung mananatili pa ako dito sa mansyon. Ang dami ko pong kasalanan sa inyo na kahit buong buhay ko, hindi ko kayang suklian. Makakatulong ang paglayo mo upang ang mga sugat na nilikha ng mga pagkakamali niyo ay maghilom. Tanggapin mo ang maliit na halaga bilang separation pay ninyo. Pero po, ang laki nito. Hindi ako karapat dapat na bigyan nito. Hindi para sa iyo yan. Huh? Para yan sa anak mo. Alam kong nagbunga ang ginawa ninyo ng asawa ko. Tama ka. Wala kaming anak. At wala akong kakayahang magkaanak. Kaya, pagkatapos mong maisilang ang bata, huwag mo sanang ipagkait sa amin. Lalo na sa asawa ko. Ikaw pa rin ang nakapagbigay ng isang bagay na inaasam niya na hindi ko kayang ibigay. Patawad po. Patawarin niyo ako sa kabila ng lahat ng ginawa ko. Ito pa po ang ibinalik niya sa akin. Lahat tayo may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Mamuhay ka ng tama. May takot sa Diyos. Ituwid mo ang pagkakamali mo sa paraan ng pagbabalik loob sa Diyos. Opo. Gagawin ko po. Napakabuti niyo po. Ikaw naman, Maya, bilang isang taong handang ibuwis ang buhay, alang-alang sa ibang tao, nararapat lang na gantimpalaan ka sa ginawa mo. Kalahati ng ari-arian namin, ibibigay ko sa iyo. Bagay na
dapat sana'y ibibigay ko kay Angel. Pero mas karapat dapat ka, Maya. Tanggapin mo ito bilang pabuya sa kabutihan mo.